Good day mga ka-farmlat, another day, another farmlat na naman tayo for today kung saan maglo-locate tayo ng isang property dito sa San Narciso, Quezon, at ito po ay may lawak or sukat na 2 hectares and 600 square meter po. Ano po? So si property po ay tabi po ng Barangay Road. Ayan. So bibigyan natin yung full details dito kay property. Pero po, syempre, as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel. And then, paki-pindot po yung ating notification bell para updated po tayo dun sa mga farmlat na ibablog po natin. So, tara, let's go. Ikot muna tayo. Ayan, so bago tayo tuluyang pumasok kay property, explain ko muna po about dun sa may pinaka-frontage natin, dito sa may pinaka-barangay road, and then about sa road naman po na dinaanan natin from National Road. So dito po kami galing kung saan nasa 1 kilometer po tayo away from National Road, and then yung pinaka daan po natin is hindi pa po fully cemented. Ano po? So meron tayong rough road and then meron tayong hindi pa sementado. So natapat po dun sa property ay hindi pa sementado, pero dun po sa may dulo na yon ay cemented road na po. And then meron na po tayong line ng kuryente. Ayan. Bali, ang pinaka-frontage po natin ay ito po yung pinaka-start ng ating property. Ano po? So, didiretso po yan. And then, dito po, lilihis po siya sa may patungo dun sa may bahay na yun. So, ito po yung road natin. Kaya nagkaroon po tayo ng parang excess land dito sa may part na to. So, ulitin ko lang po, diretso po, papunta dun sa may pinaka-loob. Diretso po yan. And then, dito sa may pinaka-unahan po na to, itong kahoy na to, lilihis po tayo ng paganyan. So magkakaroon po tayo ng allowance dito sa may pinaka-kalsada po natin. Ano po? Pero good thing, papantayan naman po siya ng ating pinaka-road. And then si property po ay 100% flat po siya. So papasok po tayo kay property. Ano po? So ulitin ko lang po, tayo po ay along Barangay Road. Tara, pasok na tayo. Ayan, so papasok na tayo kay property. Ano po, kung mapapansin nyo, tayo po ay mayroon ng kapitbahay dito. Ayan. And then, si property po ay mag-start doon, tapos po paganyan po siya. Ano po? Tapos ito na po siya. Ayan, kung saan kasakop na po yung palayan na yan. Ayan, nakatayo yung dalawang kasama ko. So, explain ko lang din po ulit. So, magkakaroon po tayo ng pagitan sa kalsada ng halos nasa 15 meters po. Ano po? Ayan, pag ganyan po yan, ano po? So, maiiwan po talaga tong part na to. Pero, mas liliit po yan sa 15 meters kasi po, magwa-widening pa naman po ang ating barangay road. So, magkakaroon lang tayo ng parang excess land dun sa may pinaka barangay road. So, wala tayong i-worry dun sa pagpasok at paglabas ng ating sasakyan. Wow, ang ganda. So, bigyan ko po kayo ng details about dun sa cut ng ating pinaka-farmlat na binibisita natin for today. So, kung mapapansin po nyo yung pinaka-kahoy na yan, yung puno na yan, dun po yung end po natin. Ano po? So, itong pong part ng palayan na to, yan, sakop po lahat yan. Hanggang doon yan. Yan, sa palibot na yan. Pero yung mga bahay po na nandun sa gilid, hindi na po yan kasama. Yan po ay pinaka-boundary niya na po, no? So, dito naman po sa part na to, buhat doon, babaybayin niya po itong mga puno na to. Ayan. So, papunta po yan doon sa may bahay. So, ganyan po. Ayun po yung pinaka-road po natin. Ano po? So, dito po yan. Yan, pa ganyan. Hanggang doon yan, diretso. Sa may pinakadulo doon. So, itong part na to, from the road, ayan, ito po, hindi po natin sakop yung part ng lupa na yan. So, para mas maliwanag ko lang pong ma-explain po sa inyo. Ikot tayo. Putik. Kapit tayo dun sa may palayan. Pag may ganitong kalawak ang palayan, buhay na buhay ka na sa palay pa lang sa bigas. So, itong nasasakupan na yan, yung kalawakan na yan, sakop po lahat yan ni property. Napakaganda po nung tanim. Very healthy.
Ito lang po ang hindi masasakop pa, itong part na to. So ito po yung pinaka boundary niya. Yung pilapil kung tawagin po. Ano po? Talon tayo. Ganda. Dito mo mapipil yung talagang ano, yung feeling na nasa farm ka. And then ito po ay sakop din, ano po? Sakop din yan. Pati po itong mga niyugan na to sakop. Mamaya papasukin natin yan. Ayan. So dito muna tayo sa part ng palayan para nabigyan ko po kayo ng details about dito sa mga nakatanim po dito o yung pagtatanim po nila. Ano po? So ayan po yung kalawakan ng palayan hanggang doon. And then hanggang dito po, ano po, ayan, sakop po yan lahat. Ayan. And then po yan. So sila po ay nakapagtatanim ng 3 times a year. And then sila po ay nag-aani or kumikita na po, neto na po ng 250k kada ani na po iyan. So yun po yung binigay na details sa atin nung may-ari. Ganyan po kaganda yung kinikita ng palayan na to. Mamaya pupunta tayo dun sa may part ng niyugan kung saan pwede tayo magtayo ng bahay and then katabi tayo ng road. Pero ang kabuuan po kasi ng ating property na binablog for today ay 2 hectares and 665 square meter po. Ano po? Pero estimated po natin ay mas malaki po yung part ng palayan kesa sa niyugan. Mamaya titingnan natin kung ilan lang yung pwedeng pagtayuan ng bahay, kung ilan lang yung sukat nung niyugan. Ito po yun, katabi po ng roads yan. Sako po ng property yan. Kagandahan nito, may sariling irrigation po ang ating palayan. So wala tayong i-worry. Dami ng bahay. Ganda. Yan, sako pa rin po ito. And then yung pinaka-boundary po niya ay yung bahay po na yan. Yung niyog po natin, estimated po natin, nasa 100 kapuno na lang siya. Sa mga buyers po natin na naghahanap ng isang property na gusto ay may palayan sila and then mayroong niyugan, pwedeng pagtayuan ng bahay, and then at the same time tayo po ay katabi po ng pinaka-barangay road. Ayan, so grab nyo na po ito. Ano po, meron po kami WhatsApp and Viber na nasa taas ng screen, so pwede po kaming i-message dan or i-call po. Ano po. So pakita ko lang po sa inyo yung pinagkukuhanan ng source ng tubig nitong palayan na to. Bali, ayan po. Nandun yung ano, no? Irrigation, ano? Boundary na siya. So yan, papasok na tayo dito sa may pinaka niyugan naman po nila. Ano po? Hanap tayo ng way. Dito maraming fruit bearing. Meron na tayo agad nakita ng mga bayabas, suha. Meron din tayong mga puno ng saging, mangga. May kalamansi. %100% po na flat ang ating property. Ano po? So kahit dito dun sa part ng mga niyugan o yung ito sa tabi ng kalsada, flat pa rin naman siya. Daming fruit bearing.
Meron din tayo mga puno ng langka. Ito po yung kapitbahay natin. Bali, ito na po yung pinaka-road natin. Ayan. Ikutin ko lang para ma-irate ko kung ilang square meter itong niyuga na to. Kasi sabi nga po nila, mas malaki po talaga yung part ng palayan. So, kitang-kita naman. Talagang mas malaki siya. Ikutin muna natin para matansya natin kung ilan. Medyo maswerte yun. Maputik. Ayan yung binisita natin palayan sa mga. So, ito na yung kabuuan. Niikot na natin. So, estimated ko po, nasa 600 square meter po itong katabi ng kalsada. So, mas malaki nga po talaga yung ating palayan. Ano po? Daming puno ng mangga. Ayan, meron din tayong puno ng santol. Marami ding anahaw. Dami mangga. Oo, ang dami nga. Ayan, so dito tayo lalabas patungo dun sa may pinaka barangay road. Ano po? So, kompletong-kompleto po si property ha, mula sa source ng kuryente, ng tubig, and then meron din tayong signal ng phone. And yung kagandahan po nito, paglabas po natin dito, hanggang dyan po sa may pinaka barangay road, may mga namamasada na po mga tricycle dyan. So, kung gusto natin pumunta ng bayan, dyan lang po tayo mag-aabang. So, di tayo hihirapin sa transportation kung sakaling wala po kayong sasakyan. About naman po sa documents itong property na to. So, si property po ay CLOA title and then matured na po siya. Ano po, pagandahan po nito, buhay po ang ating seller and then siya po ay medyo bata pa. So, single pa po sa ating seller. Ano po. So, yung pricing po natin, nasa description po natin. Ano po? Kung meron man po akong hindi nabanggit about sa details nitong property na to, yun po, nasa description box din po natin yan. Hindi tayo mapapanglaw dito. Ang daming bahay dito, buhat dun sa may pinakapinasukan po natin. So, tayo po ay nasa 1 kilometer. Paglabas po natin, nandun na rin po yung elementary school. Napakagandang i-invest ng property. Una po ay sa bigas pa lang o dun sa palayan pa lang. Ayan, sure return income na po tayo. Ayan, ito na yung ating kalsada. Ayan, palabas na po tayo kay property. May mga nagdadala na rin na siya affiliate. So kung sakali magustuhan niyo po ang aming farmlot na inaalok po namin sa inyo for today, ayan, so message niyo na po kami mga ka-farmlot. Napakagandang property. Kung kayo po ay magbibisita dito sa property na to na nakalocate nga po sa San Narciso, Quezon, kayo po ay magta-travel ng halos nasa 7 hours. Kung kayo naman po ay may sasakyan, so halos maglalaro lang po yan sa 6 hours. And so po pwede nyo pong i-visit para po mas makita nyo na actual ang ating property. Ano po? So by the way, it's Megan Olive dito po sa Greenfield Realty. And thank you sa lahat po ng nag-aabay ng ating property.
And thank you po dun sa mga nag-aabang ng kanilang hinihintay ng mga farm lot. Ano po, ayan, medyo small cut lang po tayo, so avail nyo na po ito. And thank you for watching.